Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hanggang kailan mo ipagtatanggol ang iyong kaibigan kapag siya ay nadawit na sa masamang pangyayari? Sa bawat kasinungalingan, katotohanan ang ating susubaybayan. Halina't tunghayan ang isa na namang kaso na bibigyan diin sa programa. Bawat anggulo ay titignan at walang babaktawan. Kaya naman, halina't tunghayan dito lamang sa Interogasyon. Ika-17 ng Nobyembre taong kasalukuyan, sa eksaktong alas 3 ng hapon ay kasalukuyang nagiinuman ang mga magkakaibigang Dudong, Along at Buboy. Ihawid ng ating balinin. Nang saktong napadaan ng isang babae na itago natin sa pangalang Itel. Uy pre, dun sa atin di ko sinadam niya. Ayun, magpinasgahan talaga. Ay miss, number mo man. Wala pre. Kalaunan ay nagpaalam si Along na umalis sa hindi matukoy na dahilan. Kaya ganyan ito nagsapakagawid. Oo, ang dalabi ito pa na. Ay, wala tagat mag-abot tayo ti manong oras na kasi hindi nung. Tita yun eh. Nagbalik-balik sama tayo. O yung dalam dito pa na. May siya. Ingat ka. Sige. Kakon. Bagam tatay nga si kami, so adati kadwa. Mabalin ko ba madamag mo sino dagiti kadwa? Ayun sir, tatalo kami may naginom sir. Ti Bubarangala. Kati, adi may isang naganagay Along. Kani Dudong. Bali nakadwa ba ato'y dagito nga tattaw nagmalmalin? Ay, adi may isang sir ni Dudong ng tikadwa. Napanan ni Along. Ay, nagpakada nga pan sir, agawin taga kanila kadin na. Hindi may pinandamagin no anya ti papanan na importante ako na. Bali mabalin ko ba damagin nun niya ti full name ni Along? Ay, kuna sir ni naganagay Francis Narag. Kun sir. Tagat-timit lang ato yung tao. Kun sir, timot lang na, karugo na. Thank you sir. Thank you. Ay, sige. Lingid sa kaalaman ng dalawa, nagpunta si Along sa isang maliblib na lugar kung saan madalas naglalakad ang babae at dito na niya nga ginawa ang karumal-dumal na krimen. Tapos, balik nga. Kinaumagahan ng ika-18 ng Nobyembre ay nagkayayaan si Buboy at si Dudong na maglaro ng basketball malapit lamang sa lugar kung saan sila nag-inuman. 1v1 boy. Ito na boy. Sige boy. Sige pre. Habang sila ay naglalaro ay aksidenteng napalayo ang bola sa kanila. Agad naman itong pinulot ni Dudong at nagtaka sa kanyang nakita isang bangkay ng isang babae na nakita lamang nila kahapon. Tawag ko ti polis. Dahan di kan. Tawag ko ti polis. Tawag mo. Bilang. Yes sir. Ada ti bangkay ti nga nakita mo sir. Sige sir. Sino ba ito sir? Sige sir. Uran na natin sir. Ang gandok. Baka kita ko yung kabasin sir. Napag-alaman na ang bangkay ay walang iba kundi si Crystal Claire Joaquin. Sir, na yung bigat ulit? Yung bigat sir. Dalang dagiti so magmamano nga kahit kung adamagin kanyayo. Akas na imbaga po di report si kay ti umuna nga
nakakita di bangkay ti biktima. Mabaling nyo po ba nga ibaga no kasano di aktual nga nangyari? Kasi kami natin sir, inawis ko din nabigatan na di barkadak sir nga pag kami ang palingat ki basketball. Tatakas na kayo sir, kaya pag piluto na di bola nga kayo dapat tinakita, di nga nakahando si nga bangkay. Sir, by any chance, amamuyo ka di dahito yung babae? When sir ako mukha hindi November 17 sir, ibigat. Madamati inom niya kay nagbalisamo may ada yung babae. Kaya di nga babae nga kay taga MBCI sir, dayo lang ito yung may patatransferisyon natin yung basics, mga kilala ka babae sir. Kasing baga ni may isang barkadang talo kayo nga giinom idi November 17. Mabalik ko ba maamuan no katnong last nga nakita ni alias anong? Hindi ko sir ti November 17 ti malami din nagpakada ti mga alas 4 adi oras. Baga na nga dala kami importante nga lakad na sir, adi lang ti baga. So kami nagsuna nakikita manibod ng garot at tangan. Sige sir, thank you. Ayon sa mga nakalap na ebidensya at impormasyon mula sa lugar kung saan nangyari ang krimen at maging sa mga salaysay ng mga saksi ay natukoy ng mga investigador ang posibleng salarin. Agad namang nagpasa ng affidavit of complaint ang pulisya na nakahawak sa kaso at sa pamamagitan ng pagsisiyasat ay mayroon ngang probable cause kaya agad namang nag-issue ang korte ng warrant of arrest. Dasang kamay, walang kikilos ng masama. Luhod! Luhod! Francis T. Narag, ikaw ay inaaresto sa salang panggahasa at pagpatay. Sa pamamagitan ng kautusan ng pag-aresto, ikaw ay may karapatang manahimik kung magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gawing pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. Kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalob sa iyo ng pamahalaan. Nauunawaan mo ba ito?